Nauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. RH Break Time. Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Sa ngalan po ninala kay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Sa pong headlines, Vice President Sara Duterte nagdeklarang tatakbo bilang Pangulo sa taong 2028. RH Break Time. Reaksyon ho ni Pangulong BBM sa deklarasyon ni VP Sara, good luck. RH Break Time. Anunsyong pagtakbo daw ho ni VP Sara sa 2028, tinawag sa Kamara na desperado at premature. RH Break Time. United Opposition naghanda na rin sa 2028 elections. RH Break Time. Philippine National Police, full alert simula Sabado bilang paghanda sa trillion peso march sa February 25. RH Break Time. Libu-libong Katoliko dumagsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday, simula ng Kwaresma. RH Break Time. Mga pulis, alertado rin sa simula ng Ramadan sa Huwebes, bantay sarado ang mga moske. RH Break Time. Negosyanteng kinidnap sa Mandaluyong na rescue, 3 suspect arestado. RH Break Time. Isa sa mga suspect naman sa nakitang chap-chap na katawan ng lalaki sa isang drum na aresto rin. RH Break Time. 2 bata patay saksak ng kanilang sariling ina. Diyan po sa Davao de Oro. RH Break Time. Publiko binalaan sa spoofing scheme sa egov.ph mobile app. Isang biktima raw po'y natangayan ng 100,000 piso. RH Break Time. Si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. nahimlay na po sa libingan ng mga bayani. RH Break Time. Sa ating pong mga balita, tatakbo bilang Pangulo sa 2028 elections si Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing, inanunsyo ng pangalawang Pangulo ang kanyang pagtakbo kung saan sinabi niya na handa niyang ialay ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bayan. Kasabay po nito, himingi ng pamanhin si Duterte sa publiko sa kanyang pakipagtambalan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 national elections. Anya, nakadidismaya daw po ang pamahalaan kabilang ang mga isyo sa healthcare, infrastruktura, ugnayang panlabas, kampanya laban sa krimen, gayon din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kakulangan sa seguridad sa pagkain. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Samantala naman, may reaksyon kagad ng Malacanang. Good luck! Ito ang tanging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa formal na pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte na kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa darating na eleksyon sa taong 2028. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro na batid daw po ng Pangulo ang naging anunsyo ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Castro, hindi niya masabi kung sarkastiko ang Pangulo sa kanyang statement.
Ngunit nakangiti umano ito nang sabihin ang good luck kay VP Sara. Kaugnay naman ang paghingi ng tawad ni VP Sara dahil sa tinulungan umano niyang mahalal si Marcos. Sinabi ni Castro na hindi dapat inaangkin ng pangalawang Pangulo na siya lamang ang dahilan ng pagkapanalo ni Pangulong BBM. Nadinig niyo po. At sabi niyo po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niyo po ang mga sinabi na pinagsisisihan at hinihingi ng patawaran itong sa Vice President. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice President. RH Break Time. Sa kaugnay pa rin balita, desperado at lalong premature daw po ang naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kahandaan na kumandidato bilang Pangulo sa taong 2028. Ayon po kay Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List, hindi ang balak ni VP Sara na pagkandidato ang gustong marinig ng taong bayan. Bago magplano sa taong 2028, sinabi ni Co na dapat daw po magpaliwanag muna si VP Sara sa mga aligasyong laban sa kanya, tulad ng hindi pa rin ipaliliwanag na issue ng kanyang confidential funds. Na i-pursue ang pananagutan hanggang sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan. Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are assumptions. Samantala sa panig naman ni Congresswoman Sara Ilago ng Gabriela pa Women's Party List, isa manong desperate attempt ang announcement ni VP Sara at gusto lang umano nitong ilihis ang atensyon ng taong bayan sa isyu naman ng katiwalian laban sa kanya. RH Break Time. Naghahanda na rin ang hanay po ng oposisyon para naman sa 2028 presidential elections. Ito naman ang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros kasunod po ng deklarasyon ni VP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa darating na eleksyon sa taong 2028. Ayon po kay Ontiveros, may karapatan at free will naman ng sinuman na magdesisyon para sa sarili sa larangan ng politika. Kasabay po nito ay sinabi ni Ontiveros na patuloy naman ang pag-uusap ng iba't ibang grupo kabilang po sa United Opposition para sa kanilang paghanda sa taong 2028. Kabilang umano sa mga kausap nila ang Partido Magdalo na pinanguna mismo ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ang masasabi ko lang sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Do you feel that RH Break Time. Samantala sa iba pang balita, ngayon nga po ay Ash Wednesday. Abay, dinagsabo ang Baclaran Church sa Parañaque City. Ngayon nga pong Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma para naman sa ating mga kababayang Katoliko. Ayon po sa Security Department ng Simbahan ng Baclaran, tinayahong nasa 15,000 daw po yung dumagsa kanina. Simula po yung kaninang alas 5 ng umaga at inasahang aabot pa ito ng 100,000. Ngayon po ang buong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon din po kasi ang Simbang Baclaran. Ano po? Maagang napuno ang loob ng simbahan at kahit sa labas,
Marami rin ang nakapila para dumalo sa misa at tumanggap ng krus na abo sa kanilang mga noo. Nagsimula naman ang unang misa alas 5:30 ng umaga, habang alas 8:15 naman ng gabi ang huling misa mamaya huyan. Sa homily, idinimpo ni Father Rico John Bilangel na hindi lamang basta simbolo ang abo, kundi paalala ng pagpapakumbaba at pagbabago. RH Break Time. Bantay sarado naman ng mga pulis ang paligid nga ho ng mga simbahan ngayon pong simula na ang Kwaresma. Nakalerdo po ang Manila Police District sa paligid naman ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene. Diyan po sa may Quiapo Church ngayon nga pong Ash Wednesday. Layunin po nitong matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa inasang dagsa nga po ng mga deboto na dadalo nga po sa mga misa at makikilahok sa pagpapahid ng abo sa noo. Isinasagawa naman ang ash imposition sa labas ng simbahan matapos po ang bawat misa. Nagsimula ang unang misa alas 5 ho kanina madaling araw dyan po sa may Quiapo Church at magpapatuloy hanggang alas 7 mamayang gabi. RH Break Time. Magde-deploy naman na higit sa 350 pulis sa iba't ibang panig naman ng Metro Manila para tiyakin naman ang seguridad. Ito naman po sa obserbasyon ng isang buwang Ramadan na mga kapatid nating Muslim simula Huwebes. Ayon po kay NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo, nasa 354 na pulis ang itatalaga sa may 103 moske at 74 na komunidad na makababayan nating mga Muslim sa buong Metro Manila. Sa ngayon naman ay wala namang natukoy na partikular na banda sa seguridad kaugnay nga po ng obserbasyon ng Ramadan. RH Break Time. Sa iba pang balita, magdedeklara po ng pinakamataas na alerto ang Philippine National Police sa Metro Manila sa araw ng Sabado, February 21 bilang paghanda sa 3 trilyon peso March Anti-Corruption Rally sa EDSA. Isasabay ito sa ika-40 anibersaryo ng deklarasyon ng People Power Revolution. Isang linggo mula ngayon, February 25. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na magtataas sila ng full alert kahit walang nakikitang banta sa seguridad. Subalit, bukod sa EDSA, kung saan isang grupo na ang aprobadong magsasagawa ng programa, nakabantay pa rin naman ang pulisya sa ilang natukoy na rally areas na maaari daw ang pagdausan ng kilos protesta. Magugunitang nauwi sa karahasan ang unang araw ng trilyon peso march dahil naman sa sumabay na grupo ng mga kabataang nanakit at nanira ng ari-ariya noong September 21. So, yung medyo yung area na Ayala na yan is for sure lalagyan niya ng tao, pabantayan dahil alam naman natin na kung halimbawa meron dito mga pagtitipon sa area ng EDSA is sumasabay yung dyan sa area ng Manila. So, nakaready naman yung Manila Police District para i-secure yung location. Yan po mga kaibigan si NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita mga kaibigan. Ngayon pong Wednesday, Ash Wednesday sa programang Break Time. Dinala kay Mayor Dea Macalma at Miss Dea Pecho Corbus. Kanya pa rin pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan. Pilipinas ang oras alas 4:27 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid